Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, update ho tayo rito sa usapin kaso ho ng missing sabongero na kung saan medyo ilang araw medyo lumamig itong usaping hong missing sabongero. Especially bago ho maganap ang SONA ho ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-apat ho niyang SONA. At alam naman natin na banggit, no? Nabanggit itong missing sabongero case doon ho mismo sa SONA. Isa ho sa mga naging highlights ho ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong missing sabongero case na kung saan kahit malakas, makapangyarihan, mapera, itong kung sino man ang mastermind ho dito sa missing sabongero ay hindi ho sasantuhin ho ng Administrasyong Marcos. At binigyan diin pa ho ni Pangulong Bongbong Marcos na ipapataw ang pinakamalupit na parusa. Naku po. O after ho noon, bigla na naman ho nag-init. Lalo ang usapin ho dito sa missing sabongero case na kung saan nung bumalik ho ang usapin, mas matindi ho ang mga narinig ho nating mga kaganapan at update ho rito sa kasong ito. Naku po, eto na. Alam naman natin ho mga kababayan, ultimo itong pamilya ho no ng biktima ho ng missing sabongero case na dinukot at sabi patay na raw at tinapon daw ho diyan sa Taalik according ho rito kay Dondon Pagidohan alias Totoy. Ay naiinip ho sila kasi ilang taon na hindi pa ho nasasampahan ho ng kaso itong mga nababanggit na pangalan na di umano allegedly sangkot ho rito sa missing sabongero case. No? Hanggang sa nung nakaraang buwan, lumabas si alias Totoy, si Dondon, hindi pa rin ho nasasampahan. Ngayon mga kababayan, kahapon ho mga kababayan, ay tuluyan na ho, tuluyan na hong sinampahan ho ng kaso ang mga di umano'y mastermind at mga nababanggit ho dito sa missing sabongero case. At yung mga nakaraang nabanggit tong 14, hindi ako nagkakamali, na binanggit ho ni alias Totoy, nauna na hong nasampahan ho kaso yun, ng kaso yun sa Napolcom, pero hindi ho kasong murder. Pero ngayon ho dito sa, nung nakumpleto na ho ang affidavit ni alias Totoy, hinintay lang ma-aresto yung kanyang dalawang kapatid. Sabi niya pang hindi raw aresto yun. Talagang nakipagtulungan daw. Kumbaga nagpa-assist lang sa ibang bansa makabalik dito para hindi mapanganib yung kanilang buhay. Nakakompleto na. So, ngayon ho, ayan, nasampahan na ho ng kaso tuluyan itong mga nasasangkot na sa missing sabongero pati ho itong mastermind. Di umano, ito ho si Mr. Atong Ang. At nako, ito po mga kababayan. Pakinggan muna natin ito ha. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanak ng mga nawawalang sabongero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. Tawid din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Nako po. Isipin nyo mga kababayan, mabibigat hong tao. Mga talagang high profile ho ang involved ho dito sa missing sabongero case. Isipin mo Atong Ang. Siyempre pag sinabing Atong Ang, alam talaga ng tao. Especially mga nakakarinig sa kanya, nakakakilala sa kanya sa, masasabi ba nating nasa mundo ng showbiz? Kasi may mga nagiging, girlfriend na artista. May mga kadikit din politiko. O sabihin natin, pag narinig natin Atong Ang dito sa ating lipunan, alam, mayaman, bilyonaryo. Eto matindi. Gretchen Barreto, putik. Asawa ho ni, sino ba asawa nito? Basta asawa ni yung mayaman, ang apelido tama ba? Aquino ba? Mayaman din ho. Bilyonaryo rin.
Naku po, naloko na. O, isipin nyo mga kababayan, ito si Gretchen Barreto, magmula ho nung lumabas si alias Totoy, hindi pa nagpapakilala. May takipay mo kapag ini-interview ni Emil Sumangil. Hindi ho nagbigay ho mismo ng statement. Kahit sa ang mainstream media, kahit kaninong reporter, walang ibinigay na pahayag. Ang humarap lang ho yung kanyang abogado. Pero sigurado, maraming kumukontak dyan ng mainstream media, mga reporter, para makakuha ho ng sagot. Pero malamang hinihindian. Ngayon mga kababayan, sinampahan na ho itong nasa 60 katao. Kasama ho rito si Mr. Atong Ang at Gretchen Barreto. Patong-patong hong kaso, mga kababayan. Tony Boy Cuangco pala. Sorry, hindi Aquino. No? Tony Boy Cuangco ang asawa ho ni Gretchen Barreto. Sipin mo, no? Asawa ni Tony Boy Cuangco. No? Naku po. Matindi ito. Kasi, ang sabi, ito raw si Gretchen Barreto, miyembro ng Alpha Group. At di umano, allegedly sabi ni alias Totoy, isa raw ho ito sa pumayag tumaas ng kamay na ipatira, papatay na ho itong mga missing sabongero kasi makakasira sa kanilang negosyo. At pwedeng bumaksak ang isabong kung hindi raw papatay nitong mga ito. Dahil nang-hack yata ng website Parang nandadaya yata. So, kung hindi raw yata itutumba, papatayin ito, tuloy-tuloy ang gagawin, maaagaw sa kanila ang guro ang negosyo nila. Tumaas daw ang kamay ito. Pumayag. Isa raw, kasi kumbaga, nag-meeting muna raw bago raw patira yung mga missing sabongero according kay Alice Toto yan, ha? Baka makakulong ako dyan. Tuloy natin. Nakatutok live si Salima na Fran. Salima. Mel Emil, multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mga reklamo ang inihain dito sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niyang mga kasama sa tinatawag na Alpha Group. Stop muna natin. Grabe yung kaso. Multiple murder. Kidnapping. Illegal detention. Sigurado mababa pag ito nagka-probable cause. Kasi binigay siyempre yung statement, yung lahat ho ng ebidensya ibinigay na ho sa korte. I-reviewin ngayon ng prosecutor yan. Kung may probable cause, kung talaga bang itong isinasampan yung kaso ay may kwenta at merong sapat na ebidensya para itong taong ito makasuhan ng murder, kidnapping, multiple murder, kidnapping, tsaka illegal detention. Pag yan nagka-probable cause, naku, sigurado, mababaan agad ng warrant ito, mga kababayan. Ang bigat ng kaso. Tingnan mo si Kibuloy. Hindi pa tapos ang kaso, nasampahan pa lang, may probable cause na babaan agad ng warrant to pares. Harry Roque. Kay Harry Roque, ano lang yan. Kumbaga, mabigat din yung kaso niya, pero ikukumpara rito, mas maganyo sa kanya. Human trafficking, nababaan agad ng warrant. Ito. Kidnapping, multiple murder. Yung illegal detention lang, wala nang bail yan Sigurado, bababaan agad ng warrant ito. Ako po, Sus Mariosep. Parang nakikinikinit ako na. Isipin mo, sino ang aaresto niyan? Naku po, General Torre is back. Ibig sabihin pag nababaan ng warrant ito ang aaresto na ito si PNP Chief Nicolas Torre III. Kay Atong Ang, Gretchen Barreto. Naku po. Ano kaya masasabi ng asawa ni Gretchen Barreto rito? Si Cuangco.
Tony Boy Cuanco, kasi isipin mo, asawa mo may ganitong kaso. Tapos involved pa kay Atong Ang. Naku po, sus Maria Jose. Tuloy natin. Ng pagkawala na mahigit 30 mga sabungero. Bakit gano'n ang po ang ginawa sa kanya? Mga pamilya ho. Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad? Yung paslangin sila. Walang, mas importante pa sa buhay, mga kababayan. Wala nang para lumalabas dito, sabi ng kapamilya nung missing sabungero, masyadong malaki yung naging kapalit buhay. Kasi kung titignan mo, kung analyze lang. Parang may kinalaman talaga sa sabong Kasi isipin mo 34 yung missing, tapos sunod-sunod na wala, tapos lahat sila nasa mundo ng isabong. Ibig sabihin, parang obvious na nawala sila dahil sa ganung larangan. Diba? May naging sobra daw. Sobra naman talaga, buhay yun. Okay, ayoko naman sana sabihin, sana kung may pinatay din silang buhay, wala naman. Kumbaga, buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Pero actually, bawal pa rin yun. Masama pa rin yun. Ito, sobra-sobra daw Sabi ni nanay, pakinggan natin. Ano pa rin ang paghihinagpis si Marlene Gomez sa pagkawala ng kanyang anak na si Ruel sa Manila Arena noong Enero 2022. Nagtungo si Aling Marlene sa Department of Justice ngayong araw kasamang nasa 30 pamilya ng mga nawawalang sabungero upang maghain ng patong-patong na reklamo laban kay sabong tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang. Kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz, multiple murder po, at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo, enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Kasama si Ang, 61 respondents ang inireklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa isabong Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga rito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga rito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Kasama sa basehan ng mga reklamo ang salaysay ng akusado at ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, pati na ang sa mga kapatid nito na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Si Ella Kim, sinabi ni Remulla noon na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. Naku po. 10 tao yun na-witness siyang patayin. Nang tanungin kung kasama sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto na isa sa mga dinadawit ni Patidongan, sabi ni Remulla. Meron man Jane Doe? Maybe, if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Nakausap namin ang ilan sa mga kaanak ng mga sabungero at kinumpirma nilang kasama sa reklamo si Barreto, pati ang dating PNP-NCRPO chief na si retired General Jonel Estomo. Nauna na ring sinabi ng PNP na kakasuhan din ang magkakapatid na Patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang at ng iba pang mga inireklamo. Pero nauna nang sinabi ni Ang, Barreto at Estomo na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Pinagkibit-balikat naman ni Remulla ang sinabi ng kampo ni Ang
na si Patidongan at kanyang mga kapatid ang tunay na nasa likod umano ng pagkawala ng mga sabungero. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Nako po. Pera-pera lang yan Natuwa naman ang pamilya ng mga nawawalang sabungero ngayong muling umuusad na ang kanilang paghahanap sa hustisya. Siyempre po, masayang-masaya kasi ito na po yung pagkakataon namin at saka iniintay matagal na po. Gusto ko lang po yung matutukan po itong kaso ng missing sabungero. Dahil sobra na po matagal yung 4 na taon na maghahanap po namin ng hustisya. Yan mga kababayan, nako, kumpirmado ho, 60 individual na tao, allegedly, di umano may mga kinalaman ho rito sa missing sabungero case. Kasama na ho rito dyan si Mr. Atong Ang at si Gretchen Barreto na nakakasuhan ho, patong-patong ho na kasong multiple murder, kidnapping, serious illegal detention. Ako po, doon pa lang wala ng bail yun, mga kababayan. Nako po, ano kaya magiging kaabang-abang nito pag nailabas yung warrant? Pihado, lalabasan na agad ng warrant to, mga kababayan. Sa ganitong kabigat na kaso kapag may probable cause. Matitindi-tinding eksena mangyayari rito. Masasabi ko na lang yan. PNP Chief General Nicolas Torre III is back. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, nakakatakot. Ang administrasyon ngayon, si Pangulong Bongbong hindi ho nagmumura tulad ni Digong, hindi ho nanghahalik sa entablado ng iba't ibang babae. Hindi ho nag-e-FU sign sa harap ng kamera. Hindi nagmumura, hindi nagtatrash talk, ngumingiti. Pero naku po, mga kababayan, iba ngayon, nakakatakot. Hindi naman kung ikaw wala ka naman ginagawa, huwag kang matakot. Ibig sabihin, ang lalaking tao ang mga nakukulong ngayon na hindi ho nangyayari sa administrasyon Duterte. Sa administrasyon Duterte, puro mahihirap ang namamatay. Tingnan mo yung war on drugs, extrajudicial killing. Narinig na ba kayo doon na may nagreklamo na anak ng mayaman, biktima ng war on drugs, EJK? Wala. Kasi, wala namang ginanap na war on drugs sa mga lugar ng mayaman. Puro sa mahihirap ginawa. Tapos, libo-libo pa ang namatay. Pero, ang drogang nasamsam ng gobyerno, hindi kasing dami ngayon. Tapos, wala pang mga nakukulong na malalaking tao. Yung Michael Yang nga na may kinalaman sa droga, ginawa pang economic advisor ni Digong sa kanyang gabinete. Isipin mo, may kinalaman sa droga. Tapos, economic advisor. Isipin mo, economic advisor pa. Wow. Ang lupit mo, boy. Nakakatakot ngayon. Tawa-tawa lang si Pangulong Bongbong. Kita mo, sabi niya doon sa kanyang zona. Kung sino man ang mastermind, kung sino man ang mga rito, sa missing sabungero, papatawa ng pinakamabigat na parusa. Walang sasantuhin. Malakas, mayaman, may impluensya. Wala. Ang DOJ Secretary pa, Rimulya. PNP Chief General Torre. Tako po. Parang, kumbaga sa Chicago Bulls, parang the dream team, no? Yung sabi, yung mastermind daw, bumibili raw ng hustisya. Ang tanong nga natin dyan, anong panahon ng administrasyon nakakabili ng hustisya kung sino man yung mastermind? Kasi iba ngayon Marcos. Ngayon kaya kayang mabili ang hustisya ngayong administrasyong Marcos. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog live. Bye-bye po.